Kaya ako nito ah. Dito ako sa Gabi ako sa Linis lang yan, Papa. Linis lang yan, papalinis lang. Papalinis lang. Tatanggalin? Hindi ako ka.
Open tower yun. Yung parang kabilang side. Yung sa likod, wala fireworks. Wala. Countdown lang. Pag naman naman yung Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa bawat sana. Papasimulan sa gawain Panginoon. Isang pa. Purihin natin ang palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty and all-knowing. Glory to God in Jesus' mighty name. Magandang Panginoon. Yes. Blessed be the Lord my rock, who trained my hands to war, my fingers go back. One more time. Blessed be the Lord my rock, who trained my hands to war, my fingers go back. The snare is broken, the snare is broken, we have escaped out from the snare of the fowler. The snare is broken one more time. The snare is broken and we have escaped. I've seen the name of the Lord. One more time. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord, my rock, who trained my hands to war. My fingers go back. For the last time. Blessed be the Lord, my rock, who trained my hands to war. My fingers go back. The snare is broken. The snare is broken, and we have escaped out from the snare of the battler. The snare one more time. The snare is broken, and we have escaped. I've seen the name of the Lord, the voice of the Lord, the voice of the Lord will shatter the enemies. With his scepter he will strike them down. One more time, the voice of the Lord, the voice of the Lord will shatter his enemies. With his scepter he will strike them down. And every strike that he lays on them must sit up as them on the ground. You beat to the music of tambourine and the making of a joyful sound. And every strike that he lays on them must sit up as them on the ground. You beat to the music of tambourine and the making of the joyful sound. For the last time, the voice of the Lord, the voice of the Lord will shatter the enemy. With his scepter he will strike them
desire to honor you. Yes, God. Lord, with all my heart, I worship you. All that is in me is God. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let us sing, Lord God. Lord, give me my life. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Minsan kami na lang, Panginoon, this is my desire. This is my desire to honor you. Yes, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. All is within you, God. Yes. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let us give our hearts to the Lord. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. One more time. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sa panginoon, Panginoon, kahit di na, glory to Jesus. Guard me now under your wings. Cover me, God. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will
Hallelujah. Para sa ating announcement at ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. Ating Sunday school, 9 a.m. Simula sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya naman ang ating morning worship at sa gabi 6:30 a.m. Same time din ang ating dinner service every Wednesday ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama din ating mga government officials, mga namumuno sa ating mga bansang Pilipinas. Dalangin din natin ang kaligtasan dito sa bayan ng Antipolo. Sama din natin pag-pray ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pagkakalin natin mga iba mga international leader, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ilby, Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson. Sama din natin ang ating national leader, Pastor Boyet Esipida, pagkakalin natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Hutay, Pastor Ernie Arente, Pastor Charlie Marias, Pastor Yelzebel, pati na rin ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, ang mga kanilang pangatawan. Dalangin natin panatiling magsigla sa ating Panginoon. Pray din natin mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Bisay, Pastor Vincent Zaber, Pastor Mar Soriano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Junay Pachayla, Pastor Samuel Bull, Brother Gibson Regon, Brother Noel Abaca, Pastor Melvin David, Pastor John Anchares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumayo. Pagkakalin natin mga missionary churches all over the world. Dalangin natin ang mayroon ng Panginoon sa ibayong dagat, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Japan, Laos, at dalangin din natin ang bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Andres Alicena, ang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking. Dalangin natin ng sariling gusali, sariling lote, at ang mga healing and prayer request, Sister April Garcia, Brody Pasio San Pedro, Albert Kiris San Pedro, Lita Lorita Zagadulo, Pastor Tom Payne. Inabig na sa Panginoon din kung mayroong mga karamdaman ngayong umaga ay kayo papagalingin ng Panginoon, kayo magtiwala lamang sa Kanya at ang ating mga mahal sa buhay. Dalangin din natin ang kalakasan, karunungan at kapagkayag ng salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Mag-pray din natin ang ating mga activities. Ito pong darating na Sabado, ating Jubilee Service sa Baclaran, January 31, Couples Night natin, 10-12, at meron din po tayong youth fellowship, youth couples night din sa youth night sa Baclaran, Feb 13. At regional conference natin, Feb 16 at 20. Impacting natin dito sa Antipolo, March 21. Harvest Homecoming, April 2-4. At ang ating International Bible Conference sa Metro Manila, May 4 hanggang 8. May 4 hanggang 9 po ata ito. At sa mga karagdagang pabalita ang ating pastora. Bago tayo kumako sa pagbibigay, tayo mananalangin, pero bago tayo mananalangin ay tayo puri at tataas natin ang pangalan ng Panginoon. Sa pagbibigay, ang pangalan ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus! Yes, O Lord! O purihin ang Panginoon. We give honor and praise to the Lord, to the King of Kings. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus! You are holy and almighty. Mga malan, makapingin sa lahat ng God. Nadalangin namin, God. Ngayong umaga, O Diyos, sa mga na-mention sa unahan, God, aming mga leaders, Panginoon, God, ay samahan mo, Panginoon, pagpalang, biyayain mo sila, O Diyos. Aming international leader, aming national leader, Pastor Poyet, aming Mother Church, Pastor Rico, God, ay pagpalayo sila, O God, samahan mo, O Diyos, sa mga pagtatanim ng mga iglesia, O Panginoon, at dinadalagan namin, Panginoon, God, ang mga healing and prayer requests, O God, katagpuin mo, Diyos, sa kanilang pangailangan, Panginoon, magpiling si Malakaw, God, complete na recovery, complete healing, Panginoon God, ang dinadalangin ng aming mga activities, O God, ay sama mo, Panginoon God, ang bawat isa, O Diyos, ang paglago sa pananampalataya, O God, ang paglago sa karunungan at kaalaman ng iyong salita, Panginoon God, at ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, mahirang lulog na nanangis, Panginoon, pagpalain, gayahin mo, Diyos, O God, kami, Panginoon God, ay lumalapit, Panginoon God, at nangungusap, Panginoon God, sa mo, Panginoon, sa umaga ito, God, ang bawat sa O God, talabas kami dala-dala yung pagpapalat, biyayo, God, pangsama dalangin sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Hallelujah, tayo magtanggapan, magtamayan sa isa't isa. Praise the Lord. Buta na ng Panginoon na yung favor. Glory to God.
umaga sa inyong lahat. Okay, so na-announce lahat ng mga activities. So, February 12 ay ating Couples Night sa Baclaran. So, yung mga mag-asawahan ay aking iniimbitahan. Encourage ko kayo dahil bigyan naman natin ng panahon yung ating mga may bahay, ating mga kitig sa lugar ngayon. Pwede na pagkakataon yun. Kung gusto naman ninyo, agapan ninyo. Agapan. Gusto nyo, nasa sa inyo yun. Pag-usapan natin kung gusto natin ninyo ay maagap, doon muna tayo dumiritso sa MOA. Diba? Magkano muna doon, ikot-ikot. At tapos nun ay tingin-tingin lang. Pagkatapos, direksyon na tayo na sa Baclaran, nasa ating ano yun. Okay, so yun ang ating ilang announcement at tapos yun sa kabataan yung kasunod nun, February 13, ay kabataan yun. So, yung couples fellowship na yan, couples night na yan, meron po yung ambagan kasi meron pong meron kainan doon. May games, meron kainan, lahat. So, may ambagan yan. So, 500, para ka lang naman yan, nakikita nyo. Magabi na, tuwing niya si mama na, tuwing order na, napapahigit o kumain kagabi, pagkarating namin. Order lang sinasabi na, mahigit 500. Mag-order ka ng pagkain ngayon, sa totoo lang, kasi yung 1,000 mo, sa totoo yun. Ginawa ni mama nga, islaan ng palit yan, kasi nahayog tubingan, o di ba pa siya, hindi na siya pwede. Kaya maliit pa yun. Pero si Brother Renato, senior, kasi ano yan sagot ko na yung mag-asawa. Basta tumalo lang na magbigay lang ng panahon dyan, February 12. Ako na sasagot yan, na mag-asawa na yan. Para sa ano na yan, sa okasyon na yan. Paminsan-minsan naman maranasan natin diba, lumabas. Kailangan yun, lalo na sa mag-asawa. So, yun lang. Narito pa ba kayo nun? Narito na kayo nun, di ba? Nakabalik na kayo. Okay. Sama kayo dyan. Sama kayo dyan. Yun ito isang lugar ko, hindi naman mayroon isama yung asawa sa Malaysia. Okay. Pero pwede ka naman may gusto ka naman kung dididyohan mo na lang sa isip, para nakikita nila. Ito yung asawa ko. Hallelujah. So, kapasalamat ako sa Panginoon dahil may sasangkot, nalilate na mag-asawahan dahil yan po ang aking panalangin. Halos 10 taon na po ako nananalangin na magligtas ng magkasawahan. Sana may natin sina Jocelyn at si Juan. Sana makasama natin. Encourage mo yung magkasawa. Makasama natin doon. Kasi mahalaga yun Okay, so yun lang ang ating ilang pabalita. Kinabukasan noon, February 13, ay mga kabataan. Hindi ko alam kung sasagutin ni JR yun. May ambagan din. Sagot niya yung kabataan. Sanay naman sumagot ng yun. Sanay magkapi yung mga yan. So, yun lang ang ating biro ko lang yan. Biro ko lang. Okay, so yun lang ang ating ilang pabalita. Ang kasunod na niyan ay February 16. So, kasi nagbayong conference yan po yung aming bayan na kung saan kami nakakilala sa Panginoon. So, yun ang ating ilang kabalita. So, conference naman ng Harvester Homecoming sa Baclaran, April 2-4. Kung ako nagkakamali ay imbitahan ang dahil ang Mother Church natin kasi ay Guam. Ang Grandmother Church natin ay Guam. So,
Para ano yata si Pastor Jesse Clark, parang si Eric Marino, tama ba? Yun nga ba? Si Eric Marino, magiging pinaka-pangunahin ka ng Uwida sa Harvest Homecoming. Si Eric Marino po ay Luther Church ng Guam. So, parang ano po yata, parang Pilipino yata ang asawa nun. Parang ganun yata, hindi ko sure na. So, parang alam ko malapit sa mga Pilipino yun. Okay, so, kasama doon sina Pastor Rene Cordero, Pastor Denver ng Rosario, Batangas, Denver Reyes, Pastor Boyet ng ano. Kaya nasa na si Pastor Boyet kasi kasabay yan ng Tacloban conference. Yan din ang update ng kanilang konferensya sa Tacloban. So, panalangin natin ng Tacloban Church. Meron na sila itong mahigit at 30 churches sa doon sa tawag doon sa kanila, Western Visayas. Ano yung Western Visayas? Kasi tagaroon ng lahi niyan, si Phil, sa Tacloban, sa Western Visayas. Okay, so yun lang ating napabalita. Hallelujah. Tayo darako pa sa isa sa pinakamahalaga pa sa gawain ng ating Panginoon. So, bago po muna yun, ay nais ko muna encourage sa mga bawat isa. Yung Harvest Homecoming na yan, ay ang panaguhin natin dyan ay foreigner. Ang panaguhin natin dyan. Pero hindi po ibig sabihin yung foreigner ang sasagot ng expenses niya. Hindi po totoo yun. Tayo po ang sasagutin niya. Individual po yan. Tayo. Hindi po tayo. Ang Mother Church, ang Grandmother Church natin ay Guam. Hindi man yun nagtatanong. Kung nakaraang taon, 23 tayo. Inimbitahan nila kami mag-asawa para makadalo sa konferensya doon. Pumastos sila ng 30,000 para kuha kami ng nagkaroon kami ng slot sa USD visa. Kaya lang hindi kami pinalad, kaya na-reject, kaya tapon ng 30,000. So, ibig ko sabihin ay bagamat gano'n ang ating Grandmother Church, pero pag nagkakaroon po tayo mga activities dito, hindi po sila sumasagot. Hindi po sila sumasagot. Tayo po ang ano dyan. May kanya-kanya pong ano, ang sistema ng ating church ay parang family style. Tatayo ka sa sarili mong paa. Diba? Pag may anak ka, yung anak mo, darating yung panahon, ay tatayo siya. Magkakaroon siya ng sarili niyang income. Karoon siya ng sarili ng trabaho. Sa una, ikaw ang susuporta sa kanya, sa kanyang edukasyon, lahat, ang damit, ang kain, at anak ko yun. Ang Baclaran Church, sinuportahan ko yan. Ng Guam. Hindi ko alam kung nagkakamali, nasa 30,000 niya, karamang yan, support na nila noon, kaya lang ngayon wala na. Pagdating kasi yan pagdating ng mga 3 taon niya, kakakot na yun. Kailangan sa loob ng 3 taon, tumayo ka sa sarili mong paa. Alam ka nun. So, yun ang sistema nun. Kaya tayo ay, ang Baclaran ay mayroon ng Luther Church. Kung nagkakamali ay mga lampas 10 o lampas na 15, karami ko yata, hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, may anak ka na, kaya na ikaw ang gagastos, alam naman yung lula mo pa ang gagastos sa iyo. Diba? Style family nga eh, yung Baclaran family, gano'n ang style ng church natin. Kaya yung konferensya na yun, hindi ko lang alam kung yung si Eric Marino, kung dikit niya, o kung sagot kay Pastor Jesse Clark, kung si Pastor Rico rin ang sumagot. Hindi ko alam, hindi klaro. So, ibig ko sabihin, na itong nakaraang Miyerkules, nag-ano po ako ng pledge. Diretsahan na magkaroon po tayo ng pledge yan sa amin na yan. Lalo na ngayon,
parang may narinig ako, parang may umulong, galing sa Reyna ng Baclaran. Isa daw tayo doon sa magsasalita. Sabi niya, hindi pa naman sure. Ay kung gano'n yun, lalo na dapat talaga meron tayong pledge. Dahil napakahirap naman, ikaw yung isa ka doon sa speaker, makikikain ka lang. Kasi yung mga ano doon, yung mga pioneering church doon, ay ikinukuha nila yung accommodation. Hindi naman tayo pioneering na sa ano. Napangatagal na, tinanggihan ko na yung nag-self-supporting kami ni Mrs. Kaya hindi kami kasama doon. Kaya yung mga accommodation doon, gagamitin yung pledge natin. At saka may pamilya na doon, may pakain doon, yun ang ibig sabihin. Kaya kailangan ng pera ng harvester na yan, homecoming na yan. So tayo, mga kanya-kanyang church, ang mayroong responsable yan. So, nasa sa inyo yan, kung gusto nyo, kung magkano ano nyo, ay pwede tayo mag-plan. Sino magpo-provide ng ano? Sino magpo-provide? Puro nasa unahan. Okay, sinong magpo-plan? Nasaan? Si Chacha, pahala ka dyan. So, mag-prepare ka ng katraso na papel. Bahala kayo, nasa inyo yung kung anong gusto nyo malaga. Ilagay nyo, kung gusto nyo 500,000, eh, walang problema. Kung kayang-kaya nyo yun, nasa inyo yun. Biro lamang po yun, biro lang yun. Okay, so yun lang ang ating ilang announcement dyan. So, darako tayo sa pagbibigay. Pwede naman ninyo siguro, kung kayo nahihiya, doon sa pledge na ilalagay nyo, kahit siguro hindi nyo na ilagay yung pangalan nyo. Nasa ikaw na at saka ang Diyos na nakakaalam mo. Nasa sa inyo yun, kung anong lugar nyo. At yung nasa Malaysia, hindi po yung, kung nakakamot ay hindi po exempted yun. Kung meron po sa Malaysia na mag-pledge ng 1 million ay maganda po yun. Okay, so, dito lang, ko po yun, ang ating sinasabi na sa Malaysia. Okay, so, para pagpalain ng ating Panginoon, ang kapalit niya ay, area manager. Ang promotion, ang kapalit niyan. Okay, so yun lang po ang ating ilang pabalita. Sa Acts chapter 2, beginning sa ito pong gagawin ko panahon, hindi po yan yung para po yan dito. Yung pinasusulat ko po doon sa na pledge nyo natin, ay para yung doon sa harvest na homecoming. Pero itong aking po ipangungusap ngayon, ito po para dito. Lalo na ngayon, nagdagdag na ng 1,000 sa atin ang ating building na ito. Dinagdagan tayo ng 1,000 at alam ko yan, taong-taon na yun, mag-a-add sila dito. Kaya kung tatagal pa tayo ng 10 taon dito, ay 10,000 may dadagdag mo. So, yun lang. Okay, so Acts chapter 2, verse 40, ganito sabi, ito yung unang pangangaral ni Pedro. Pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit, nahiwan ng mga apostol, dumating ang pangako ng pagbuhos ng banal na Espiritu, at nang sila mapustos ng banal na Espiritu, ito sila nagsasimulang mangaral. Verse 40, at sa Acts 2:40, at sa ibang maraming salita na patutuo siya, nangaral sa kanila na sinasabi, pagsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon na nagsitanggap ng kanyang salita na nabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon na may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng
tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may dala at may kakakata. So, ganun na lang po muna. Bakit ko po binasa ito? Nasabi rito, at ang lahat ng nagsisampalataya ay nagkatipon at lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. Pag ikaw ay sunampalataya, ang isa sa patunay ng pananampalataya, nagbibigay ka. Yun ang totoo nun. Sangkot ka rin sa pagbibigay. Ano sabi rito? Araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa, sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may dala. Bakit nagkakaroon sila ng tinapay na pinuputol at nagkakaroon sila ng pagkain na tinakain? Kapag sila ay nagbibigay ang lahat ng sumasampalataya. Kung walang ibinigay, kasi ng pagpuputol-putulin. So sa madaling salita, sa diretsyanong pangungusap, ang pananampalataya sa pananampalataya bahagi. Ang tanda ng taong sumampalataya, nagbibigay sila. Kaya hindi po yung pananampalataya. Yan po ay biblical. So, tayo po ililikong ng pananalapit para sa gawain ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tawagan ko siya Dan. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may ika ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po'y pagpalagin mo ang iyong mga anak, ang bawat talaga na kanilang ipinagkaluog ay iwas mo. Nakikita mo ang pangangailangan nila. Kaya pagpalain mo ang gawain mo, pagpalain mo ang iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon. The time to be happy is now. Praise the name of Jesus. Time to be happy is now. The place to be happy is here. And the place to be happy is the place to be happy to come and never have me. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is the place and we're coming to happy and happy. Praise God. Yung papel na inano yun na kaya na ba? Okay, siguro mamaya na lang natin yan. Hawakan mo muna, Chacha. Ikaw pinagkakatiwala ko dyan, kaya pag yung masusure dyan, nakapunuhan mo yun. Pag may nawala dyan, siyempre ka lang yun. Hindi, bigro lang. Mamaya mo na lang yan dito. Okay, ipanalangin nyo po. January, March, April, February pa. January, February, March, April. May tatlong buwan pa, ipag-pray nyo sa Panginoon na kayo pagpalain sa Diyos. Kung ibinigay nyo dyan, may 500, nasa inyo yung ipanalangin nyo sa Panginoon na pagpalain kayo ng Panginoon. Huwag lang kayo panalangin na Panginoon, patamain mo ko sa luto. 1 milyon ang bibigay ko. Huwag natin isangkot sa suga ng Panginoon. Huwag na. Hindi pa rin natin tatanggapin yung ganun. Hindi tayo natanggap ng ganun. Okay. Hallelujah. Okay. Praise God. Meron na kasi akong karanasan na ganyan. Talagang pag umigo, may natanong. Ano ba ito? Mali pa ng ano ito? Yung pastor ko, siya nakaranas kung kasama kami. Ang mali pa ng tuwing ito, ng tulog ito. Pero 1 milyon na nakalagay eh. Kaya tinanong niya, totoo ba ito? Sino ito? Bigyan na lang ako 1 million. Kahit yung matala ibigay ito. Tumayo yung tatano, yun ang bigay. Yun ang play. Pastor, ayaw ko ibigay niya. Kasi pinagpipray ko po sa Panginoon, manalo ako sa luto. Ayaw nito. Ito kaya may isang ginagawa ang biro kasi may gumawa talaga niya. Okay, so tayo dala ko ngayon sa salita ng ating Panginoon. Ang aming idea ay nabuo ito dahil doon sa nakita kong hindi ba ipakita din
ng aking instruments sa iyo. Kaya nyo yan. Pag babasahin natin yan, nakita ko yan sa social media. Isang vlogger yan na defender ng Catholic. Kung bibigyan mo ng pansin yan, ang binibigyan niya dyan ng pansin, hindi daw dapat magtiwala ka lang dito. Dapat manghawa ka rin daw sa tradisyon. At ang ipinapakita niya na mas mahalaga ang tradisyon kaysa sa dito sa salita ng Diyos. Yun ang sabi diyan, pinanggihan ng simbahang Katoliko, ang doktrina ng Biblia lamang is sola scriptura. Ibig sabihin ng sola scriptura ay tanging Bible lang nagsusulo, walang kasama. Yun ang ibig sabihin ng sola scriptura. Dahil itinuturing nito itong hindi ayon sa Biblia, hindi ayon sa kasaysayan at hindi mulang naturo na humahantong sa kalituhan at pagkakababahagi sa halip ng katotohanan, ang papanaw ng mga Katoliko ay ang kasulatan ay ang kinasiyang salita ng Diyos. Ngunit hindi ito kompleto kung wala ang tradisyon apostoliko at ang otoridad sa pagtuturo ng simbahan ng magisterium. Ang sola scriptura ay nagpapabulaanan sa sarili. Nagtatalo ng Katoliko na walang itinuturo ang Biblia na ito lamang ang hindi nagkakamali pinagmulan ng otoridad. Lohikal, nagkakamali ang doktrina ng Biblia lamang ay hindi matatagpuan sa Biblia. Nililitik nila ang Biblia, Katolik yan. Sa makatuloy ng isang doktrina na nagsasabing tanging ang nasa Biblia lamang ang may bisa ay hindi maaaring paliwalaan. Dahil ang doktrina mismo ay wala sa Biblia. Wala daw sa Biblia na dapat dito ka lang umasa. Mamaya makikita nyo po yung mga ano ko dyan. Ang problema sa kanyon o kanon, ibig sabihin ng pagpapanumbanan, ang Biblia ay hindi nahulog mula sa langit na tipo ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng konsilyo noong ika-4 na siglo. Ang nagtatanda kung alin ang mga aklat ang kinasiyahan ng pag-asa lamang sa Biblia habang tinatanggihan ng otoridad ng simbahan, sumulat ito ay hindi makatwira. Pangalawang punto niya, itinataguyod ng Biblia ang tradisyon. Itinuro mismo ng Biblia na ang tradisyon pagpasalita ang mga turong ipinasa ng mga apostol ay may otoridad dapat sundin. Ang layo ng kanilang binanggit. Yan ang mga nakalagay dyan. The Bible uphold tradition. Ibig sabihin ng uphold, naninindigan daw ang Bible sa tradisyon. The Bible itself teach that oral tradition. Basahin niyo yung binanggit ka dyan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Sinong babasa? Bilisan lang, sabihin lang. Bilisan lang para makita. Hindi ko nga alam na tugma yung teaching ni J.R. kanina sa akin na usap si J.R. patungkol sa naman ng pare o sa sacerdote. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga mga kapatid, kayo ay mga kakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. O, asan yung tradisyon? Ang layo. Walang-wala. Napakalayo. Pangalawa sinabi niya, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sa kanilang pagkakasulat, ang sabi nila sa kanilang paliwanag, na yun daw nakalagay sa 3:15 ng mga Timoteo, ang simbahan, hindi ang Biblia, ang inilarawan bilang haligi at pundasyon ng katotohanan. Tingnan niyo kung paano nila binabaliwala ang salita ng Diyos. Depende ng Katolik yan, yan ang araw ng Katolik. Hindi ko na ano ng maibigan kasi mahaba yan. Sinagot naman yan. Kasi ginawa ko yan sa aktong nag-debate ang Iglesia at ang Catholic. Kita-kita mo na yung pangalawa. Yung pangalawa nga yan, hindi na si... Hindi, yung pangalawa nga yan. Parang analysis. Hindi na... Okay, meron kasi akong ipinakita doon na ano naman ng ANC. Ang nakalagay ay ito yung nakaano eh. So, titignan ko lang. Kala ko kasi na-send ko kaya na pumasok eh. Ito nakalagay. Ito mo na ipapakita sa inyo. Ayan.
Si Felix ito yung dalawang dinator nila. Ang sabi ni Felix, I am the founder of the society called the Iglesia ni Cristo. Ang sagot naman ng kanyang defender, yung kanyang spokesperson, si Jose Ventilacion, there shall be one flock, that's one church, there shall be one shepherd, that shepherd is Brother Felix Manalo, not Jesus. Yun yung tinira naman ng Catholic. Anong sabi niya? Ang mabuting tagapastol ng tupa ay si Felix Manalo, hindi si Jesus. Pero ginagamit nila yung pangalan ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Lumalabas na mas mataas si Felix Manalo kaysa kay Cristo. Eh, totoo naman yun talaga sa tuturo nila eh. Si Cristo tao lang eh. Pero si Felix Manalo, anghel. So, kung bakit ito binanggit, nais kong ipakita sa inyo, magsaliksik kayo. Kapagkat madaming nangangalan ng kasinungalingan sa ating panahon. Okay? Makibukas kayo sa akin sa aklat ng John chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39. Ganito pagkakasabi, saliksikin ninyo, ang nagsasalita rito ay si Jesus. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Itinataas ni Jesus na inyong pagkaralan ito, Bible. Taliwas sa sinabi ng Catholic kanina, hindi daw dapat tayo magtiwala lamang kay dito. Mas matindi ang tradisyon kaysa dito daw. Ano yung tradisyon? Yung mga tradisyon din mo, ka magwawalis, pag may patay, o pag may aalis ka, nakakain kayo, iikutin mo yung pinggan. Yan ang ibig sabihin ng tradisyon. Mga tradisyon ay tinuturo nila na ang patay ay bumabalik, yun ang ibig sabihin nila. Pero ano sabi ng Panginoon, uulitin ko, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Nais kong na manalangin, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang dalangin ko po, pagtalahin mo at pahiram mo na iyong banal na Espiritu ang iyong salita. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Sa gamitin mo ito maging kasangkapan sa ikalalaya at sa ikaluwag-lalago ng iyong mga anak sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Heaven without searching can't be reached. Yung po nais kong nagpangalan. Ang title ko. Heaven without searching can't be reached. Kung hindi ka magsasaliksik, huwag kang umasa ng mga makapasukan na. Dito po sa akin itinuturo, magsaliksik ka. Yun ang sabi ni Jesus, inyong saliksikin. Hindi sinabi ng Panginoon, inyong tingnan ang tradisyon. Kaya binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi kayo mag-iingat, mapanganib yan. Una, nais kong bigyan ng pansin, Jesus teaches us to search the Scripture. Yan ang turo ng ating Panginoon. Ang turo ng Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan. Huwag maging tamad sa pagsasaliksik ng kasulatan. Joshua chapter 1 verse 8, aklat ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag nahihiwalay sa iyong bibig. Ito lang ang tinuturo ni Joshua. Kamantalang ng simbahan Katoliko, mas mataas daw ang tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. Ang sabi nito, ang angkat na ito, ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkakayon iyong pagiging hawahin ng iyong lakad, at kung magkakayon magtatamuka ng mabuting kawakasan. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong ihiwalay sa iyo bibig ang kanyang salita. Ito sabi niya. Isaiah chapter 34:16.
Isaiah chapter 34 verse 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ayun mo. So, la Escritura, sinasabi ng Panginoon, ito lang ang inyong sasaliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniubos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Hindi daw kailangan itong dagdagan ng kung ano-ano. Nobena, pasyon, tradisyon. Ano sabi nito? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Kaya hindi totoo yung Bible plus pasubo. Kung ano ibig ko sabihin? Hindi daw kailangan dito ng kasama, kumpleto na daw ito. Hindi na kailangan dagdagan at bawasan. Marcos sa chapter 12 verse 10, hindi man lamang baga na nagsasalita dito si Jesus. Marcos chapter 12 verse 10, hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatan ito, ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali siya rin ginawang pangulo sa tanulog. Ano sabi ng Panginoon? Hindi man lang baga kayo nagbabasa. Ang tiwala ng Panginoon narito dahil ito'y salita niya. Colossus chapter 4 verse 16, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kaya itinuturo nila na saliksikin ninyo ito. Dahil narito ang buhay ninyo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 27, idinadain ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Salita ng Diyos, hindi tradisyon. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo na nasa katwiran. Bakit nila pinawawalang bisipisa ito? Ginagawa lang nila itong sekundaman. Ginagawa lang nila itong referensya. Bakit? Dahil dito sila nakahayag na sila'y sinungaling. Kaya ayaw nila itong paniwalaan. Ayaw nila magpipente dito. Dahil ito ang nagtuturo, ang nasabi rito, ang banal na kasulatan at kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo sa katwiran. Yun ang dahilan. Kaya sinasabi nila, mas mahalaga. Dahil kung wala daw ang simbahan, wala daw ang salita ng Diyos. Wala pa sila nagsasalita na ang Panginoon. Ano naging mas mahalaga sila ang simbahan? Kung ano na ibig ko sabihin? Mag-aral, mag-research. Dahil mapapahama ka pag hindi ka nag-research. Maraming lobo na nakadamit tupa. Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya itinuturo natin sa bawat isa magbasa. Hindi ko sinabi lagi kayo pumasa sa akin. Huwag maging tamad sa pagbabasa dahil hindi nyo maaabot ang langit kung hindi kayo magbabasa ito, kung hindi kayo magsasaliksik. Wala kong papasok ng langit ng ignorante. Yan ang dapat nyo maunawaan. Hindi totoo yung pag kami nagising nasa langit. Salamat. Pag nagising kami nasa impyerno, hindi malas. No, mangmang ang nagsasalita ng ganun. Mag-research ka. Magsaliksik ka. Pangalawa, nais kong bigyan ng pansin. Search for what you are listening to. Siya sabi nyo ang inyong pinakikinggan. Nakikinig kayo, nagbibigay kayo ng ibang ng panahon sa mga taong hindi nyo kilala kung taga saan. At kung ano ang pamumuhay. Hindi natin pinatang malaki, pero dito po, kilalang kilala. Ang Father's House, sabi nga rin Pastor Moreno, aba, ang pastor pala sa Father's House, nautot din. Kilalang kilala, ibig sabihin ni Pastor dito na kilalang kilala nila. Search for what you are listening to.
Siyasatin niyo ang inyong pinakikinggan. Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoong Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Hindi daw lahat ng nagsasabi nito ay kilala ng langit. Nagsasabi, huwag kang basta-basta magsaliksik ka ng iyong tantaman. Huwag kang pumasag doon sa pinakikinggan mo lang na hindi mo naman kilala. Matthew chapter 24 verse 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya ang sabi ng Panginoon, Church, magsaliksik ka. Matthew chapter 24 verse 5, sapagkat marami ang magsisipa dito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya ang matamang tamad sa pagsasaliksik, madaling iligaw. Bakit? Puro ka Facebook, wala kang binabasa mo, hindi ka nagbabasa. 3 taon ka na, wala ka pa man lamang memory verse sa Bible. Hindi mo alam ang background ng Bible, hindi mo maalam kung ilang aklat meron ang Bible, tapos nakangangakad sa nagtuturo, hindi mo naman kilala. Hindi ka nagsasaliksik. Para tandaan na ang isang tao ay dapat pakinggan, siya'y namumuhay sa pananampalataya. Dapat, alam mo, nagpaalingan, dapat kilala mo eh. Ako dito, kilala ko ng maraming tao dito. Hindi dyan sa labas. Okay, si Pastor pala yan. Si Pastor pala nagkakalit din. Naninita rin ng tricycle driver. Kasi yung isang araw talaga, kumanwa ko dyan, grabe ka naman. Wala pang 3 kilometro, 2 kilometro. Ayaw mo pa ng 70. Sabi nga nung kanilang number 95, si Eugene, ayaw pa niya yung pastor, 70 na, ayaw pa kayong iyakin. Sabi ko, grabe nga, nakasakay na kami, nakaupo na, pati mapupo na, kaupo na, nakayapos na doon sa tricycle. Ayaw mang bumaba ng mabuti. Abay, ayaw, kaya kita niyo talaga, nakipagtakot, kayo na ako. Sabi ko, i-report kita sa PTRD. Sobra kang kapaningin. So, ibig ko sabihin, kilalanin yung maigi kung sino nagsasalita sa inyo, na inyong pinakikinggan. Dapat siya'y namumuhay sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, ngunit yamang mayroong gayong espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya, kaya kami naman ay nagsasalita. Ang basihan ng Bible sa pagsasalita ay hindi yung grabe ng DD o Doctor of Divinity, Master of Theology. Hindi yun. Ang sabi roon na nagsumampalataya kami, kaya nagsasalita kami. 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 7. Ang sabi rito, itong pinakamahalaga, sundan ninyo. Ito ang dapat ninyong mga pakinggan. 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 7, dapat nga na ang obispo, ibig sabihin, yung tumatayo dito, unang-una sa church, ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi mahilig makipagdibate. Hindi maibigin sa salapi, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusubil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Mamamahala, ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano siya makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung magkalalo ay mahulog sa kaparusahan ng Diablo. Bukod dito, dapat din naman siya magkaroon ng mabuting pagtutuo ng nasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng Diablo. Wala daw kapintasan. Alala ko yun na minsan may nagpupulisita nga kay isip, kaya lang ko sa mother-in-law mo na babae. Hindi ko nababanggitin ng pangalan.
Kasi ang mother-in-law ko, Iglesia. Andiyan ba si ka-baby? Pati na si Galileo, hinahanap si mami. May nakasuksok pa dito sa pulo niya na si Galileo. Hinahanap si mami. Sa aking pangaratang binubuga. Yung puso. Andiyan ba si ka-baby? Hindi ko talaga makakalimutan niya. Kasi hindi sila umubre. Dinodoktrinahan nila ako. Hindi nila masagot yung mga tinatanong ko sa kanila. Hanggang sa sinabi nila ko yung nakatalagan na raw sa impyerno. Ayaw para siya nang hiinis, kaya ano siya na sila yung binubugan niya sa mukha ko. Di ka ba na niya? Hindi ko talagang malimutan. Kaya kung natong nakikinig ito yun, huwag kang kasama sa akin. Mahal kita bilang bayaw ko. Pero hindi mo may katatwayan sa akin. Alam mo totoo yan ang ministro sa inyo na hindi Galileo. Hindi bayaw kasi ako ministro. Huwag kang sasama sa loob sa akin. Mahal kita, pati ang asawa mo, at pati ang iyong anak. Anong kadalangin ko nga, nakakilala ka sa Panginoon. Sinabi rin ng 2 Timothy chapter 2, verse 24, at ang alipin ng Panginoon na hindi nararapat makipagtalo. Hindi ka dapat lagi nakikipagtalo, nakikipagdebate, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matilisin. Pangalawa, mabuting saksi. Acts chapter 1, verse 8. Ito daw yung sinasabi ng Bible na dapat mong pakinggan. Acts chapter 1, verse 8, na dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu ng Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Pansin ninyo magiging saksi ko kayo sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang magsasalita ng purong ebanghelyo ay magsisimula sa Jerusalem, hindi magsisimula sa Pilipinas, sa Taguig. Hindi magsisimula sa Pilipinas, papuntang Jerusalem. Baliktad yun. Ang sabi nito, dapat tanggapin ninyo ang nagsasalita rin si Jesus. Ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, simula sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Tandaan kayo, mga mangaral, nagsimula kayo sa Davao, nagsimula ay, si Boy Aguila, nagsimula naman ito sa isang parte ng Bisaya. Ngayon, yung mga nangaral na yun na nagsimula sa Pilipinas, halos lahat yun nakakulong na. Ang salita ng Diyos, kaya sabi ko, magsaliksik kayo nang hindi kayo nadakaya. Ang mga saksi ay dapat ay puspos ng banal na Espiritu. At ang tanda na ang isang tao ay puspos ng banal na Espiritu, makikita sa Galatia chapter 5, verse 22. Galatia chapter 5, verse 22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, at pagpapahinuho. Kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Dapat nasa kanya yan. Amen. Sa mga nagsisipagdala ng salita ng Panginoon. Naranasan niya ang presensya ng Panginoon o kaya naranasan niyang ipanganak ng muli. Napakahalaga yun. Nakakadami mga tao na nakakaroon, hindi naman nakaranas ng ipapanganak ang muli. Dahil sa kanila, ang kapanganak ang muli yung inulubog ka sa tubig. At pag nakasmunod sa tubig, pagkaahon mo, ikinanganak ka na raw. Kaya hindi nawawala yung vision nila. Nangangaral sila. Meron silang vision. Pero pinapakinggan at tuwan-tuwa yung ibang mga tao walang alam sa Bible. Si Pedro nang mamit niya ang Panginoon na bago ang kanyang buhay. Bago siya nangaral, nakaranas muna siya ng changes sa buhay niya. Yun ang dapat natin maunawaan. Si Pablo nang mamit niya ang Panginoon, aklat ng mga Gawa, chapter 9, na bago ang buhay niya, siya verdugo ng mga Kristiyano. Pero nang mamit niya ang Panginoon sa daan ng Damasco, doon na bago ang buhay niya. At lahat ng binabasa natin ngayon, halos salita niya natin. Ang babaeng Samaritana nang mamit niya ang Panginoon, napalaya siya sa kanyang pagiging immoral dahil nagbibilang siya ng asawa.
Makikita mo yun sa John chapter 4, verse 7 to 24. Nagbibilang siya ng asawa. Nakalima na yata siya o nakaapat. Pero ano sabi doon, nang namit niya ang Panginoon, iniwan niya ang tubig, marahil pati yung kanyang asawa, ang kabit niya na kanyang kinakasama. At ang sabi doon siya, naging mangaral sa Decapolis. Basahin mo kasi ang Bible. Ang mga nangangaral ay nakakaranas muna ng changes, kalayaan bago sila makapangaral. Dapat may patutuo. Ang lalaking inalihan ng diablo at nakatira sa simenteryo ay napalaya, o sa Maria pala yung pinangaralan ng babaeng na dating immoral. Sa Maria ang pinangaralan niya dahil sa isang Samaritana. At ang lalaking inalihan ng diablo at nakatira sa simenteryo ay napalaya at naging mangaral sa Decapolis. Mark chapter 2 verse 1 up to following verse, makikita mo yun doon. Nang siya palayain ng Panginoon mula sa pulutong ng mga demonyo na kapubako sa katauhan niya, nagnasa sa sumama sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi, bumalik ka sa katakanan mo, magpatutuo ka sa kanila, at sabihin mo kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At siya'y nangangal sa buong Decapolis. Hindi sinabi at siya'y pumasok ng Bible school. Hindi. Ano sabi ron? Pagkatapos ng manit ng Panginoon, makalaya siya at bihisan siya ng Panginoon, kailangan bibihisan ng Panginoon. At sabi ron, nagkaroon ng revival sa Decapolis dahil sa kanya. Yan ang mga taong dapat mong pakinggan. Nakalaya sa kasalanan. Isa pang bagay, may kinikilalang Ama. Kaya huwag kayong masyadong makikinig sa kusina mga ngayon, hindi mo alam. May wala siyang ginagalan, hindi siya nagpapasakop. May kinikilalang Ama o headship sa o tagapagturong espiritual. Kaya ako tingnan mo, pag sinabi ni Pastor, tingnan mo, sabi ni Pastor, Brad, Pastor Walil, andun tayo sa magsasalita ako doon sa Pampanga. Gusto mong pumunta. Ay, Pastor, simple nga doon kayo. Pastor ko kayo eh. Grabe ako. 280 kilometers mula dito, Pangilinan, Pampanga. Naku, ibig sabihin. Pambihira. Sa Tulgit pa lamang, 500 na yata, o 200 na yata yung kaya balikat, 800. Tulgit pa lang yun. Pero ang bilis naman. 2 oras lang yata, naroon na kami. Ang bilis ng dire-diretso, parang sinisibat sa... Kaya namin na, ang laki ng Tulgit. Tapos yung gasolina mo pa. Natapos noon, ano sabi? Discipleship natin sa Baclaran. Takuli, kahapon, nagkakali kami ng Baclaran. Discipleship. Bigay ako kay Philippine, 1,000, ang merienda mo. Ang gasolina, yung sabihin. Kahit manugang yan, di ko yung sinasamantala. Kaya may nakakapagsalita ng ganito dahil alam ko kilala niya ako. Maayos ang buhay niya, maayos ang sahod niya, pero hindi ko sinasamantala. Ba't daw may sisingin mo? Paano pinangkita mo kung ano mo? Hindi ako sisingin mo. Kung hindi dahil sa akin, kung makapag-asawa na maganda. Hindi ko sinasabi ng gano'n. Kung ano yung ibig ko sabihin, kasi nagbibigay ako ng mabuting patutuo. Eh minsan, yung pinakikinggan natin eh. Yung pinakikinggan natin na mga ngaral eh, nagkakagulo ang pamilya. Nagdidimandahan. Dinidimanda si Eduardo Manalo, ni Angel Manalo, yung kanyang nanay. Dinidimandahan niya, tapos pinakikinggan mo. Gamitin mo ang buhat mo. May kinikilalang Ama o tagapagturong espiritual. Ano sabi? 2 Timothy chapter 2 verse 2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Ang nangungusap dito si Pablo at ang kausap niya ang kanyang anak na si Timoteo. Anong sabi niya? Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ituro mo rin
sa mga taong mapagkakatiwalaan mo at sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Yung pinakikinggan mo, sino ang headship mo? Baka wala siyang headship, baka lahat ng tao sinusuwag niya. Huwag ka mahangalangan sa akin. Basta ka lang graduate, pasang-awa ka pa sa Bible School. Ako, Doctor of Divinity. Ganyan sa kanila eh. Kasi sa kanila, bago ka mangaral, pataasan ng degree. Wala mo sa Bible yung gano'n. Ang sabi nito, ang sabi nito, ang mga bagay na iyong narinig sa akin. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, ang sistema ng church natin ay parang family church. 1 Corinthians chapter 4 verse 17. Dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Kaya makikita natin dito na siya ang sa inyo magpapaalala ng aking mga daang na kay Kristo gaya ng itinuro ko sa namanda ko sa bawat iglesia. Ang mga dapat may ulo. Ang ulo, isa lang. Dahil pag dalawa ang ulo, halimaw na yun. At ang mangaral na walang ulo, nagdidepende sa sarili niya, walang nagmomotivate sa kanya, ibig sabihin walang ulo. At pag walang ulo, halimaw din. Multo yun. Ano niyo ibig ko sabihin? Yun ang dapat natin maunawaan. Pangatlo, at panghuli, dito ako magtatapos, examine their fruit. Sinabi ni Jesus. Unang sinabi ni Jesus, search the Scripture. Tapos ito na pangalawa na sinabi niya, search for what you are listening to. Dahil nasabi na marami pa parito na magsasabing ako ang Kristo. At ang pangatlo, examine their fruit. Siyasatin ninyo ang kanilang bunga. Matthew chapter 7 verse 16. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi ba ng mga uba sa mga tinikan o mga igos ng mga dawagan? Si Jesus ang nagsasalita yan. Kaya binibigyan ka ng Diyos ng guide. Hindi totoo yung huwag kang titingin sa tao. Sabi saan ako titingin? Hindi mo nakikita ang Diyos kasi ng kalimitan na sinasabi ng mga tao nangangarap. Huwag kang titingin sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Kasi kaya ayaw nilang patinginin sa kanila. Kasi alam nila wala silang mabuting halimbawa. Matthew 7:16, sa kanilang mga bungay inyong mga kikilala sila, nakakaputi ba ng mga uba sa tinikan o mga igo sa dawakan. Matthew 12:33, Mateo 12:33, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O kasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kaya hindi ka titingin. Itingnan mo, susuriin mo kung sino ang pinakikinggan mo. Lumas sa chapter 6 verse 44, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay hindi nakakaputi ng mga igos sa dawa at hindi nakakaputi ng kupa sa mga tinikan. Ito dapat natin mautawaan. Romans 11:16, at kung ang pangunahing bunga ay banal, gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Ano ba kilala natin? Kanino ka? Magsaliksik ka. Na katulad na sinabi ko, kung hindi ka magsasaliksik, hindi ka makapasok ng langit. Nakaasa ka lang ito sa pinakikinggan mo dahil ang daming pumakalakpak. Ephesians chapter 5 verse 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. James chapter 1 verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Yan. Napakahalaga. Kaya hindi yung totoo, huwag kayong titingin sa akin.
Sapagkat ako'y tao lamang. Kung naging baboy ka, nilitsyon ka na. Ano ba ibig ko sabihin? 2 Peter chapter 1 verse 8, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo papabayaang maging mga tamad at mga walang bunga. Kaya ayaw nilang hahanapin yung bunga. Sabi nito sa Apostol Pedro, ano sabi na rito? Hindi kayo papabayang maging mga tamad at walang bunga. Sa madaling salita, ibig sabihin niya, kailangan talaga may makita sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kahalagahan, ito yung aking pagtatapos, ang kahalagahan ng pagsasaliksik, una, ito ay nagliligtas na tao. Kaya lahat ng papasok sa langit ay mga tao nagsaliksik. Dahil tandaan ninyo, uulitin ko, walang mang papasok sa langit. Lahat ng tao papasok sa langit ay nagsasaliksik o mga nagsaliksik. Ay paano ka magsasaliksik? Yung pakikinig na pagdalo sa church hindi mo magawa, magsaliksik ka kaya. Diba? Ano mo magagawa magsaliksik? Ito ang naglalayo sa pagtaligaw ng isang tao. Yun ang pangalawa kung bakit kailangan ng magsaliksik. Ito ang naglalayo sa pagtaligaw ng isang tao at nagkakalis ng kamangmangan ng isang tao. Pangatlo, ipinagdadala sa tao sa tamang pagbubunga. Nagbabago ng buhay ng tao, nagpapalaya sa isang tao, nagbubukas ng isipan ng isang tao. Paano tayo magsasaliksik? Uulitin ko nga. Kung ang inyong pakikinig ay hindi natin magawa, paano pa ang pagsasaliksik? Kaya mga kapatid, walang tamad na papasok sa langit. Iyon natin ang ating mga ulo. Ang usap ako sa simple tayak na pangusap. Heaven without searching cannot be reached. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kahit natin tumayo, tinuro ko ang kahalagahan ng pagsasaliksik. Ay hindi ka maliligtas kung hindi ka magsasaliksik. Tandaan mo, wala yung pinagkaiba sa isang tao bumibiyahe. Kailangan saliksikin mo, alamin mo kung anong bus ang sasakyan mo. Kung ikaw ay patungong Bicol, dapat Raymond bus line ng iyong sasakyan o kaya ay Piltrampo. Kung ikaw naman ay papunong Norte, Papabio, dapat Philippine Rapid o kaya yung Saulo ang iyong sasakyan. Hindi po pwede sumakay ka ng bus, sasabihin mo bahala na. Tanungin ka ng konduktor, saan po ang punta nyo? Ay, bahala na. Hindi pwede yung ganun. Kaya walang nakararating ng langit na hindi nagsusuri. Magsaliksik ka. Dahil yan ang mag-aalis sa iyo ng kamangmangan. Praise God. Awitan natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasama, nagpupuri sa'yo. Hintay ng pangungusap mo, ayaw kong magkulang. Kung magkulang sa pagpangyarihan
kong magkulang. Jesus, dakila ka, tanging sabihan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, ayaw ko magkulang. Ayaw ko magkulang. Ang nanginginig ng aming Panginoon, magpapakasahalan ko sa mga napapanood mo. Huwag kong isipin na ako'y naninira. Ikaw mismo mag-research. Kaya sinasabi mo ako'y naninira. Kasi hindi ka nag-research eh. Hindi ka nagsusuri. Kaya aayaw ng maraming religion dito sa Bible kasi ito nagkakayat ng kanilang kasinungalingan. Magbasa ka ng Bible, huwag kang tamad. Magsuri dahil hindi ka makakapasok ng langit kung hindi ka nagsusuri. Ang langit ay hindi ginawa para lamang puntahan ang mga taong gumagawa ng mabuti o nagdidepende sa good works. Kakamali ka. Ang langit ay ginawa para sa mga taong nagsusuri at nagsasaliksik. Kaya sa oras na ito, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Ang pangunahing paraan para maunawaan mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya sa oras na ito, kung nagpapasya ka sa puso mo na tatanggapin si Jesus, mananalangin mo ng pagtanggap, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Marami akong kasalanan na ginagawa. Bunga ng aking kahangalan sa iyong salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo ako na makilala pa kita ng lubuso. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ibahin ko ang aking panawagan. Maring pinilos ka, nagsasaliksik ka ba? O pumunta ka rito dahil kay Christy? O pumunta ka rito dahil kay Christopher? Anong dahilan? Bakit ka narito? Narito ka ba para tingnan mo kung ano maipipigtas mo sa gawain ng Diyos? O narito ka dahil naghahanap ka ng katotohanan? Narito ka dahil gusto mong makalaya, gusto mong lumago, gusto mong maranasan ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Ito ang tamang lugar. Bukas ang altar, pwede ka makipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. God, ang mga bagay na hindi ko kayang paglinawin sa puso isipan ng iyong anak, ikaw ang magmalitaw. Ikaw ang sumagot. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa iyong mga anak. Lord, mag-usap ka dakilan niyo sa kanilang buhay. Lord, tulungan mo na iyong anak. Puspusin mo siya ng kalakasan sa lulong ng kanilang panatayan na nagmumula sa iyo. Dahil mag-usap ka sa kanyang buhay, sa kanyang puso, at malayo mo siya, sa kapal mo siya ng karunungan at sa galong na ito siya ay puro at may pamamana sa kanyang anak. Dahil marami kong salamat sa iyong kabutihan, pagpalayo mo kamataan ito, mag-usap ka sa buhay niya, karunungan, maging pundasyon nawa niya, tugad sa kanyang buhay ay ang karunungan nagmumula sa iyo. Bunga ng pagsusuri dating ng Diyos. Yes, Lord, O God, in Jesus' name.
Pagpalain mo mga ina ng tahanan nito, mangusap ka sa buhay na tulungan mo siya, patuloy mo pagpalain at palaguin ng asawa niya sa pagkakilala sa iyo. Yes, Lord God. I-bless mo ang ina ng tahanan nito, pagpalain mo po siya. God, ang lahat ng naman ang puso niya, iyong ipagkaloob na bilang Diyos. Yes, Lord God, i-bless mo ang iyong anak. God, makilala ka niya ng lubusan. Yes, Lord God. Pagpalain mo ang mga ina ng tahanan na ito, yes, Lord God. Pagpalain mo po sila dakilang Diyos. Ang mga kabataan ito, dakilang Diyos, mag-usap ka sa kanilang puso. Lord God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Yes, oh God, in Jesus' name. Lord, nilalapit ko po sa iyo ang kinikilala kong unang pamilya, unang mag-asawa na iyong tinatawag sa lugar nito. Sa kanila nang kasimula ang gawain mo, alam mo po yan, dakilang Diyos. Lord, ang dalangin ko po, patuloy mo silang ibugin, palakasin at tulungan mo makilala kanila na lubusan. Dapat malayo mo, bigyan mo ng kasagutan ng lahat ng kanilang kakalusan. Alayain mo ang kanyang pamilya, ang kanyang buong sambahayan sa tapos ng kahirapan. I-bless mo po sila, tulungan mo makilala kanila na lubusan. Pagpalain mo rin ang kanilang relasyon. I-bless mo ang buhay nila. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lahat tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Ayaw mo magkulang. Awitin natin. Ayaw ko magkulang. Kayahihan mo. Ayaw ko magkulang. Jesus, dakila ka, tanging sandigan mo, lakas mo ay nanggagaling sa'yo. For the last time, sa unang na-stanza ng aminin natin, gising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na magkapiling ka. Umahawig, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pag-usap ko. Ayaw ko magkulang, ayaw ko